Aside from the perspective ng politics and all, gusto kong mag-zero in tayo doon sa discussion, doon sa, na-mention mo yung mga small fisher folks, no? Gaano kalaking effect nito? Kasi sila nakikita nyo first hand. Anong nangyayari sa kanila? Nung mga instances na hindi natin naisa sa publiko, may mga reports na ang mga catches nila before, kinukuha ng China Coast Guard, di ba? Binuboard sila, kinukuhaan sila, lalo na sa may parting Scarborough Shoal, noong mga nakaraang panahon. Pero ngayon, under this administration, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, these two agencies were directed by President Marcos na dapat may rotational presence lagi itong mga barko na to para hindi mangyari itong mga ganitong harassment sa mga mangingisda. Gaano kalaki ba yung isda or yung mga harvest na nanggagaling sa area na to? Ang estimate nila po buds nung the other week, no, na yung winaterkano ng mga Filipino fishermen doon, na nakapamigay tayo ng more than 35 yung mother boat na fishing vessels to receive fuel. Tinatanong nila, every time nakukuha sila ng fuel sa barko, ilan ang estimate catch mo? During that time, ang estimate nila is they were able to catch as many as 35 tons ng isda. 35 tons? 35 tons. Wow. Parang lumalabas ng 1 ton per each mother boat. That's how big ang volume ng isda na nakukuha natin siya. Ngayon kung ang mga mangingisda na to, pababayaan na lang natin na maharas at ma-discourage, that's how big the volume, no? Isang ano pa lang to, isang weekend pa lang. Let's say 3 days sila lang isda or 4 days. Napakalaking impact nito sa market. And we're just talking about Bajo de Masinloc. We're not yet talking about area sa West Philippine Sea. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para mag-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, 2 na po ipapadala natin sa Vietnam Tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. Actually, sir, wala akong prepare na question whatsoever. Free-flowing conversation lang para mas makilala ka ng audience namin na on a personal level. Para relax lang. Chill lang tayo. Chill lang tayo. Kami po ay privileged na kakaiba yung episode natin ngayon. Guest natin si Sir Jay Tarilla ng Sir, bago yung position, yung ano mo ngayon, office? Yes. Pero kilala pa rin naman ako, Kuya Bad, sa spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippines. Controversial ba masasabi yung yung position kung asan ka, anong re-represent mo? Hindi naman. Ang intention lang ng commandant natin yan, of course, there was a change of leadership ng Philippine Coast Guard, is for me to focus dito sa West Philippine Sea. Dahil naniniwala kami sa Coast Guard ngayon, Kuya Buds, na ito talaga ang isa sa pinakamahalagang issue na kinakaharap ng Philippine Coast Guard and also in support of the national government.
Ilang beses na rin nagsalita ang Pangulo natin dito na ang West Philippine Sea, di ba, isa to sa mga issue na hindi daw nakakapagpatulog sa presidente. So, sa mga nakaraang insidente, sa narinig nyo naman na balita, Kuya Bads, puro West Philippine Sea. So, our new commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, sees to it na talagang ako, wala na akong ibang gagawin kundi pang West Philippine Sea lang. Talagang eto na lang talagang gagawin ko, Kuya Bads, no? So may bagong office na create under my leadership. Ito yung special staff for the West Philippine Sea. So ako ngayon yung special staff ni Commandant when it comes to the West Philippine Sea. Pero Doc J, ang position mo sa military ngayon ay... Ang rank ko ngayon, rank ko is Coast Guard Commodore. Commodore. 1 star. And 1-star General. Yes. Ang bilis, no? Si Sir J ay matagal ko nang kilala, way back. Lagi kong nababanggit na ang history ng negosyo ko ay nag-start din ako sa wedding videography at si Sir J ay isa sa aking naging client. Pinakamaswerteng client. Dahil nag-enjoy kami talaga sa video natin. Ilang years na yun, Doc J? Matagal na. 2008. 2008. So, 2008. December 28, 2008. December 28. Oy, malapit December na. 29. Happy anniversary. Malapit baka na. mamali ako, magalit sila. Magalit sila, yeah. December 29, 2008. Tapos, naalala ko lang, nung time na, I think, tapos na ba yung wedding or nag-prepare kayo ng wedding? Parang natanong mo sa akin kung nagtatanong ka sa mga friends mo kung itutuloy mo ba yung career mo as a military or mag-e-exit ka na actually, at that si Leia kasi during that time, di ba PT si Leia? So, nung panahon na yun, yung mga physical therapies pumunta ng US. So, isa to sa mga naging contentious issue namin. Kung tipong sasama nila ako sa kanya, punta kami ng US, or magdi-decide kaming dito na lang sa Pilipinas for good. Tingin ko naman tama ang naging decision ko. Ako rin na-shock ako nang sinabi mo na i-give up. Sa haba-haba ng sakripisyo mo from PMA to tapos biglang i-give up mo lang. Tingin ko tama naman. Tapos ngayon, of course, 2023 na, 15 years after, ang West Philippine Sea, nung panahon na yun, hindi pa naman ganun kainit. Hindi pa masyado na pag-uusapan. Ikaw ba ang nagpa-init ng mga usap-usapan about the Philippine Sea? Well, dati lang mainit, Kuya Bads, no? Mainit na talaga sa West Philippine Sea. I think, ang starting point ng mainit na pagitan ng Pilipinas at ng China is noong 2012 onwards. No? Noong panahon ni dating Pangulong Aquino during the standoff sa Scarborough Shoal. Pero ang diferensya lang natin ngayon sa panahon ng ating Pangulong Marcos, napag-uusapan kasi ngayon kasi ito na yung naging intensyon ng ating gobyerno to make sure na lahat ng Pilipino nalalaman, may pakikialam, may balitang at tamang informasyon na binabanggit ng gobyerno sa West Philippine Sea. Noong mga nakaraang panahon kasi, parang sabi ko nga, parang wala ng Pilipino dati na naniniwala na may harassment pa sa mga fishermen. Kaya nga sabi ko, Kuya Bads, sa mga fishermen, masaya sila sa nangyayari ngayon. Kasi, nung nakaraang mga taon, hindi naman nalalaman ng mga ordinaryong Pilipino, for example, people from Mindanao or Visayas or here in NCR, yung mga harassment, pambubuli na pinagdadaanan ng ordinaryong mga isda. Sila lang nakakaalam nun na patuloy silang ginigipit ng mga Chinese Coast Guard dito sa Scarborough Shoal. Pero ngayon kasi, since nado-document natin to, tapos sinasa publiko natin, ang mga mangingisda, mas tumataas yung confidence level nila na mangisda sa karagatan naman talaga natin sa West Philippine Sea. Dahil alam nila na ang national government, whether it's the Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines, ay nandyan para tingnan ang kaligtasan at proteksyonan sila. Doc J, parang you're the spokesperson about West Philippine Sea. At ang dating, sobrang tapang mo. Parang Kuya Bads, parang it's not enough na sabihin mo lang yung informasyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Una,
eventually kapag dadating sa iyo yung nangyaring insidente, talagang lahat ng emosyon mo talagang makikarried away ka na. Di ba? Hindi mo na alam i-report mo yan ng kahit paano wala kang maramdamang galit or talagang, di ba, wala kang kaimo-emosyon. So tingin ko, kaya siguro naiisip ng mga tao, matapang ako or galit ako. I was just carried away ng emotion ko na imagine, ang West Philippine Sea, sa exclusive economic zone natin na to, nakakaramdam tayo ng harassment sa mga mangisda, nakakakita tayo ng pambubuli ng China Coast Guard, sa Philippine Coast Guard, and even sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And then, pangalawa, nakakainis na rin kasi yung paulit-ulit, di ba, nag-file tayong diplomatic protest, kinondemn na sila ng international community, and yet, patuloy pa rin sinasabi ng Chinese government na they have the territorial sovereignty over these waters. Kaya minsan nakakadismaya, kaya talaga ding nakakagalit. At saka piling ko, Kuya Bads, kung Pilipino ka talaga, at talagang meron kang concern or pagmamahal sa Pilipinas, talagang nakakagalit tong balita na to. Aside from the perspective ng politics and all, gusto kong mag-zero in tayo doon sa discussion, doon sa, na-mention mo yung mga small fisher folks, no? Gaano kalaking effect nito? Kasi sila nakikita nyo first hand. Anong nangyayari sa kanila? Nung mga instances na hindi natin naisa sa publiko, may mga reports na ang mga catches nila before, kinukuha ng China Coast Guard, di ba? Binuboard sila, kinukuhaan sila, lalo na sa may parting Scarborough Shoal, noong mga nakaraang panahon. Pero ngayon, under this administration, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, these two agencies were directed by President Marcos na dapat may rotational presence lagi itong mga barko na to para hindi mangyari itong mga ganitong harassment sa mga mangingisda. Na-appreciate naman ng mga mangingisda ngayon. Bukod dyan, may effort na rin na national government ng fuel subsidy. For example, ang Coast Guard vessel or BFAR nandito sa Bajo de Masinloc, and then may mangingisda na didikit sa amin, namimigay kami ng fuel para mas patagal pa nila yung panguhuli nila ng isda. So, ngayon, ang ordinaryong mangingisda sa Bajo de Masinloc, sa Zambales, sa Pangasinan, mas ramdam nila ngayon ang effort ng national government. So ngayon, sir, hindi na nangyayari yung kukunin sila ng Chinese vessel, kukunin yung mga harvest nila. Hindi na nangyayari yan. So far naman, sir, wala na tayong report na ganyan. Kasi nga, sabi ko nga, sir, we have rotational presence na. Kung BFAR although we have very limited number of vessels, we have to make sure na we can optimize itong mga government vessels natin na to, both from Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So Doc J, anong mga plano nyo ngayon? Ang plano ng Philippine government natin ngayon, sir, for especially the National Task Force West Philippine Sea, is for us to really intensify itong messaging natin. Kung makikita mo, Kuya Bads, noong mga panahon ng mga early months na nag-intensify tayo ng transparency natin about the Chinese aggression in the West Philippine Sea, tumaas naman ang mga Chinese trolls na nagbibigay ng disinformation, nagbibigay ng fake news, nagbibigay ng counter-narrative sa effort ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito na ngayon yung isa sa laban na kinakaharap natin ngayon. And of course, this is our measuring stick para sabihin natin ang effort natin ng Transparency Initiative sa Coast Guard through the National Task Force is very effective. Kasi ginagastusan na ng People's Republic of China ang information operation. They are engaging trolls para there are two approaches na ginagawa sila. Una, nagamit sila ng trolls for them to have their own fabricated narrative. So makikita mo yan sa social media, whether in Facebook or in X, sa Twitter dati, na imbis na sabihin talaga na tayo, kung ang kwento natin, tayo ay winner canon. Ang sasabihin naman nila, sila, ang Pilipinas ang dahilan kung bakit nila ginawa yun. Because they're just legally doing their law enforcement function. So, ang mga trolls,
ito yung pinapa-proliferate nila. No? They always belie the truth. Lagi ang kung anong ilabas nating kwento, ika-counter nila. So that's the first approach. Ang second approach naman na ginagawa nila ngayon is to destroy the messenger, the credibility of the messenger. Ito yung dahilan kung bakit ang dami na ring balita tungkol sa buhay ko na ano daw ako, tainted source, no? CIA daw ako. Ano pa ba? Tuta daw ako ng Amerikano. Di ba? Okay. Na kung titingnan natin, this is a result of our transparency initiative. Kung hindi lang makuha ang suporta ng publiko para sabihin mali yung ibinabalita natin, ang ginagawa naman nila, sinisira nila ang kredibilidad ng mga taong humaharap sa publiko para maglahad ng katotohanan lang. Paano nyo yung kina-counter yan, Doc J? Ang sagot lang ni National Security Advisor dito, ni General Eduardo Año, napakasimple lang, Kuya Buds. Nung tinanong siya, how do you respond with the information operation of the People's Republic of China? Sabi niya, we don't have to think of any other strategy, but we just have to tell the truth. Para sa amin, sa National Task Force West Philippine Sea, ang magsabi ng katotohanan is more than enough para ma-counter natin ang lahat ng kasinungalingan. We just have to tell the truth, we have to document our facts, and lastly, we don't have to fabricate lies. Kasi kapag the moment na magsinungaling ka sa trabaho natin na to na pagbibigay ng tamang informasyon, you have already thrown away your credibility na parang ang mga Pilipino hindi na maniniwala sa'yo. So, since we started until now, ito lang yung effort natin ngayon, Kuya Buds. Tell our story correctly, tell our story truthfully, and never commit a lie. Doc J, may data kayo gaano kadaming Filipino fisher folks ang nakikinabang dito sa West Philippine Sea, especially doon sa areas na under our territory supposedly? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Kuya Buds, meron silang annual estimate na naging losses natin sa mga fish catches ng mga Filipino every time na nahahara sila or they are discouraged sa pangingisda. Kaya nga, ang sinasabi nila, ang West Philippine Sea strategy natin also has impact on food security. Okay. Kasi it goes by thousands of tons of fish ang mawawala sa atin kung ang ordinaryong mangingisda hindi na pupunta sa West Philippine Sea para mangisda. It's not true na ang issue lang natin dito is yung natural gas sa Recto Bank. Although that's also equally important. Pero ang tingin ko, ang pinaka talagang tatamaan ng ordinaryong Pilipino is yung impact sa laman ng sikmura ng Pilipino. Ito yung food security. Dahil ang mga mangingisda natin dito sa Zambales, Pangasinan, Mindoro, ito yung dinadala din dito sa NCR para kainin nating lahat. So kung wala namang mangingisda, Kuya Buds, tayong lahat na Pilipino, regardless whether you are in the fishing sector o nasa call center, kung walang isda na ibibenta sa palengke, lahat tayo apektado rito. Gaano kalaki ba yung isda or yung mga harvest na nanggagaling sa area na to? Ang estimate nila, Kuya Buds, nung the other week, no, na yung winaperkano ng mga Filipino fishermen doon, na nakapamigay tayo ng more than 35 yung mother boat na fishing vessels to receive fuel. Tinatanong nila, every time nakukuha sila ng fuel sa barko, ilan ang estimate catch mo? During that time, ang estimate nila is they were able to catch as many as 35 tons ng isda. 35 tons? 35 tons. Wow. Parang lumalabas ng 1 ton per each mother boat. That's how big ang volume ng isda na nakukuha natin siya. Ngayon kung ang mga mangingisda na to, pababayaan na lang natin na maharas at ma-discourage. That's how big the volume, no? Isang ano pa lang to, isang weekend pa lang. Let's say 3 days sila lang isda or 4 days. Napakalaking impact nito sa market. And we're just talking about Bajo de Masinloc. We're not yet talking about the area sa West Philippine Sea. Okay, Sir Jay, so aside from Bajo de Masinloc, anong areas pa yung nangyayari mga ganitong incidents dito sa West Philippine Sea?
Well, Kuya Buds, no? Sa West Philippine Sea, pero napakalawak niyan. Parang 3 million square kilometers ang buong West Philippines. Ito yung buong exclusive economic zone natin. From the western side ng up north, no? Okay. From Batanes. Ayan, West Philippine Sea natin. No? Ang usually na babalitaan natin na balita is yung sa Ayungin Shoal. Okay. Ang Ayungin Shoal, there are 9 occupied territories tayo sa West Philippine Sea. Of course, yung pinakamalaki sa lahat, ito yung Pag-asa Island. Pag-asa Island, merong Kalayaan Municipality dito. So, more or less, there were like 500 civilians na nakatira dito. Isang community talaga to. May mayor sila doon. Of course, supported by the Armed Forces of the Philippines and other uniformed services. And then, meron din tayong Parola, Lawak, Likas, Patag, Kota, Rizal. Lahat yan, ng siyam na yan, meron tayong Armed Forces of the Philippines na nakatao sa siyam na areas na yan. Starting last year, ang Coast Guard, sumama na dyan sa mga areas na yan. Na meron tayong Coast Guard personnel for each island, except etong sa Kota, sa Rizal, at saka sa Ayungin. Ang Ayungin Shoal, ang isang dahilan kung bakit hindi tayo nakapaglagay ng Coast Guard personnel dyan. Because ano talaga yan, Kuya Buds, ang BRP Sierra Madre, yung nakasadsad dito sa Ayungin Shoal, ito ay until now active commissioned Navy vessel. So it's the Armed Forces of the Philippines talaga ang nakatao dito. Kaya nga every time na tinatanong ako kung magko-comment ako tungkol sa Ayungin resupply mission, ang sinasabi ko lagi, the resupply and reprovisioning ng ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal is purely a military operation. Ang ginagamit nila dito yung indigenous supply boats, Unaiza May 1, Unaiza May 2, and ML Kalayaan. Ang role lang ng Philippine Coast Guard dito is to provide security escort. Ito yung BRP Cabra, BRP Sindangan, or even yung BRP Melchora Aquino. So, yung supply boats, mga indigenous yan, ibig sabihin, mga wooden hull vessel yan. Tapos hindi naman talaga sila Navy warship. Ang Coast Guard, make sure na sila makakarating sa Ayungin Shoal pagdating doon. Sa Coast Guard, ang na-experience natin dito, na military grade laser na tayo, na water cannon na tayo, and persistently nagkaroon ng dangerous maneuver dito na halos magbanggaan na lahat ng barko natin sa kanilang mga barko. Ito yung China Coast Guard vessel. But we still have the commitment ng Armed Forces of the Philippines na kami sa Coast Guard, we're still going to continuously deploy our vessels to make sure na matutuloy yung resupply mission. So, kami, hindi rin kami nagre-respond din ng water cannon. Kasi may mga tanong din na, ang Coast Guard vessels may water cannon, bakit hindi daw natin i-water cannon din ang China Coast Guard? No? Ang sagot ko dyan, Kuya Buds, kung ang People's Republic of China, bully talaga sila, and they are doing those kind of actions illegally, ang Philippine Coast Guard, hindi tayo ganyan. We don't have to go down to their level na we're going to violate international law and of course not adhere to the regional norm. Na ang Coast Guard, ang dahilan kung bakit meron tayong water cannon is para sugpuin yung sunog sa karagatan, no? Hindi para mag-inflict ng damage sa other Coast Guard vessel. So kami, ang Coast Guard pa rin, yan yung dahilan kung bakit hindi tayo nagpapaprovoke. And then at the same time, Kuya Buds, no, I think this is very important also to mention. Ang presidente natin has made it very clear. Ayaw naman talaga natin ng gera. Okay. Siguro ito yung isa sa importanteng tanong, Kuya Buds. Bakit ba Coast Guard? Bakit ba hindi Navy? Di ba? Parang ang dami nagko-comment diyan sa mga YouTube, no? Ang tanong nila, bakit ba kasi Coast Guard yung umiepal? Ba't daw hindi Navy? Baka makita talaga nila na malakas tayo at matapang tayo, hindi mga white vessels. Ang sagot dyan, Kuya Buds, kasi the moment na magdala ka ng warship dito or sasakyang pandagat na pandigma sa West Philippine Sea, ang mangyayari dyan, we have to go back to what had happened in 2012, standoff.
nagkaroon ng standoff ang Philippine Navy at ang PLA Navy vessel. Yung People's Liberation Army Navy. Kumbaga, warship yan ng China. So kung magdadala tayo ng warship sa Ayungin, tapos sila, they will also have their own reason na magdala ng warship din dyan dito sa Ayungin. So, ang next na tanong dyan, kaya ba nating tapatan ang napakadami nilang warship din? Wala nga tayong submarine eh. Di ba? Kung magdala din sila ng submarine, ilan ba ang fighter jets na meron ng Pilipinas? Kung tatapatan din natin yung fighter jets sila. May carrier na nga sila eh. Di ba? So, meron pa silang military base sa West Philippine Sea, sa mga nireclaimed areas nila. So, as much as possible, we're going to settle this diplomatically, legally, and of course, through this information strategy ng ating pamahalaan. Kung saan, bukod sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga Pilipino, nakakapag-attract tayo ng international communities support. Of course, i-criticize ng United States, ng Japan, ng Australia, and other European countries. Etong China, every time na ginagawa nila to. So, ang presidente, as much as possible, hindi tayo magdadala ng barkong pandigma dyan. Coast Guard vessel lang. And this is not just a strategy being used by the Philippines. So, ito rin ang ginagawa ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, and even China. And China has also been reliant on their China Coast Guard vessel para sabihin na nobody wants to be involved to kinetic conflict, no? Mas malaking gera na pandigma. As much as possible, tone down lang. De-escalated, unprovoked, at saka, kumbaga, iba talaga kapag sasakyang pandigma ang dineployment yan. Yan ang dahilan kung bakit ang Coast Guard pa rin yung nangunguna sa deployment natin sa West Philippines, Kuya Vance. Dito sa Bao de Masinloc, ang mga fishermen dyan ay mga nasa north. Zambales, Pangasinan, Ilocos. Tapos dito sa baba, Palawan, Mindoro. Yan ang mga usual na mga customer ni intelligence, ni Sir Nelson. So kung anong nangyayari na eksena dito sa Bao de Masinloc, exactly the same din yung nangyayari dito sa Spratly. Actually, ang pangyayari na, ang nado-document lang natin lagi sa Kuya Bad, sa may bandang Ayungin Shoal, is yung harassment nila every time we do resupply. Kung paghiwalayin natin tong issue na to, ang harassment sa Bao de Masinloc, more on Filipino fishermen talaga. Kasi yan talaga yung traditional fishing ground ng mga, kumbaga, mataas number ng mga isang Pilipino talaga andyan ang pumupunta dyan. Ang issue naman natin dito sa West Philippine Sea is, of course, yung presensya na talaga ng China Coast Guard and bases nila. And for them to prevent the Philippine government in doing the resupply operation sa Ayungin Shoal. So, kung titingnan mo, humanitarian pa rin at some point, kasi ang sa Ayungin Shoal, ang nire-resupply naman natin doon yung mga sundalo natin na kailangan, of course, ng pagkain, tubig. So, resupply natin doon to support pa rin yung araw-araw na pamumuhay nila doon. Ang sa Bao de Masinloc, humanitarian din, kasi ang sinusuportahan naman natin doon, mga mangingisda. Kaya nga sabi ko, Kuya Buds, ang China, it's only out of their pride na sabihin nilang ang 9-dash line or 10-dash line na ngayon ay sa kanila, itong buong South China Sea. Ang Pilipinas, ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi to pride. It's about our life. Talagang buhay ng mga mangingisda. Kasi ano yan hindi lang yan pride nila, source of their livelihood na yan Tsaka yan yung pinagkukuhaan nga natin ng yamang dagat natin sa pangkonsumo ng mga Pilipino. Sir, yung Ayungin Shoal, gaano kalayo doon yung tinayo nila na parang reclamation nila, na base nila? Ang pinakamalapit sa Ayungin Shoal, Kuya Buds, is Mischief Reef. Okay. Ang istorya ng Mischief Reef, ang Ayungin muna has a distance of 115 nautical miles from Palawan. And then ang Mischief Reef is somewhere between 138 nautical miles from Palawan. Okay. Ibig sabihin, kung based on the United Nations Convention of the Law of the Sea, pasok to sa exclusive economic zone natin. Ibig sabihin, we have sovereign rights over these waters. No? Noong 1995,
inoccupy ng China ang Mischief Reef. Ginawa nila ng maliliit na structure. At ang sabi nila, fisherman's shelter lang to. Okay. Imagine, that was 1995. Panahon pa ni dating Pangulong Ramos. So, ang in-ignore na lang natin, sabi natin, okay, fisherman's shelter, nobody will militarize. Kung kaya't, nung napabalita, na-occupy pa rin nila ang Ayungin, and then Sabina, and then some other areas sa West Philippine Sea. Nung panahon ni dating Pangulong Estrada, naging desisyon na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999. Of course, that is a very, I can probably say na smart decision. Okay. Na mag-isadsad yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Kasi otherwise, baka ngayon, bumagsak na rin sa kamay ng mga Chinese government. Yan, no? So, ang pinakamalapit ngayon sa Ayungin Shoal is Mischief Reef. Ang Mischief Reef from 2013 until makumpleto ito ng 2050, nag-reclaim na sila dyan. Mischief Reef is one of the biggest naval base na ngayon ng People's Republic of China sa South China Sea. Diyan ang gagaling ang mga China Coast Guard, PLA Navy vessels, and at some point, we can also see Chinese Maritime Militia na dyan siguro nagre-resupply, no? Para kumuha ng kanilang mga crudo to sustain their operation. So, ganun lang kalapit yan. Kung 138 minus 115, roughly 23 to 25 nautical miles, ang layo niyan sa Ayungin Shoal. So, yan ang worry natin ngayon. Kung sakaling tuluyan, no, na masisira yung kinakalawang natin na barko sa Ayungin, baka dumating ang point, kukunin din nila. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.